Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn o Capricorn sa buong buwan na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di ba para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo? Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up pong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Hindi ko masasabi kung sino ang bida ngayon dahil dalawa ang court cards natin. Kasi usually, doon ako nagbabase ng bida sa court cards. Pero sa case na to, wala tayong bida. Okay? Dahil energy sila lahat. Dalawa yun. Ito na lang. So, ang bida natin ay pamilyado. Yun yung clue lang natin. Pamilyadong hindi kasal. Okay? Yun yung clue. Pero again, hindi natin masabi kung anong description niya. But anyways, pwedeng kayo mismo to o kakilala nyo. Basta yung description doon tatama sa pamilyadong hindi kasal. Nagsasama pa rin naman sila sa kasalukuyan. Pero na itong mga to. Ito, kuha tayo ng ibang deck. Kasi masyadong malaki Kita nyo naman, masyadong malaki yung deck. Kaya hindi ko siya magagamit pang clarify. Ito na lang. Mas maganda to kasi may kodigo. But anyways. Pero minsan hindi ko ginagamit yung kodigo dito. Depende kasi tong reading natin sa kung anong mabubuo ko sa isip ko. So, ano tong Ace of Thought? Para magka-idea tayo. Para magka-idea agad tayo. Meron tayong Seven of Swords. Baliktad to. Two of Wands. Ayoko nga sanang isipin kanina. Na ito ay cheating. Lumabas na to. Hindi cheating na. Kanina inisip ko, baka ano lang to. Nagiging strategic. Strategic. Ayun. Yung tao, nagiging somewhat clever. Pero wala lumabas na to. So, romance to, idikit mo. Dishonesty dito. So, relationship. Romance. O kahit dito, sadness nga sabi. Sadness. Sabi, unrealistic still-fold sadness, wise withdrawal, procrastination. So, ano na yung Ace of Thought natin? Ang dating may information na nakarating. Walang nakalagay dito pero yung pumasok sa isip ko. O realization na nakarating wala sa iba sa inyo. O clarity siguro. Pwede rin kasing yan confusion. Communication. O victory, justice, truth.
Pero sa dami ng meaning, ang dating sa akin, may information na nakarating sa iba sa inyo o naging klaro na yung topic ng cheating. O na-discover, nalaman, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero ganito eh. Either confession, discovery, o may magbalita sa inyo, gossip. At ito'y all about cheating. Okay? Pero wait lang. Paano papasok yung ano papasok to? Itong two of wands natin. So, magmumukha na siyang inner conflict. Okay? Kasi syempre, sino matutuwa na malaman mo o ma-experience mo na niloloko ka pala ng partner mo. Di ba? Ganun yung dating dito. So, whether nangyayari na to, o mangyayari pa lang, o kung tumama man sa inyo to, o hindi, or who knows, baka tumama to sa kakilala niyo. Pero again, sad, syempre. Sad yung tao. At first. At first, yun. Kasi susunod yung Queen of Pentacles. Na para bang ang gagawin na lang ng bida ay magpo-focus na lang siya sa trabaho niya, magiging productive siya o sabihin natin ayaw niyang maging emotional. So, ang way ng pag-handle niya ng problema niya ay magpaka-busy. Busy sa work o busy sa pag-aayos ng kung ano-ano. Basta ma-divert ang kanyang attention sa ibang bagay at hindi niya maalala yung negative experience. Para hindi siya maging malungkot. Da-divert niya yung attention niya sa iba. O sabihin natin hindi siya magpapadalos-dalos sa kanyang emotion. Kasi ito ay practical card. Okay? Pentacles. Kasi siya yung body niya yung earth sign. Ngayon, ano papasok to? Itong Page of Swords. Ano kasi ito eh? Nagmukha na siyang spy card. Curiosity rin kasi ito, restless mind. Tungkol dito nga sa cheating. Kasi ang gagawin niya, ganito. May pagka-calculative yung tao dito eh. Hindi siya basta-basta magre-react. Hindi rin siya basta-basta mag-express ng emotion. Ang ipapakita niya ay walang emotion. Kalmado yung mukha niya. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya galit. Para bang, yun nga, walang emotion. Papakita niya na hindi siya apektado. Okay, dito. Pero, ang di natin alam, ay gumagawa pala siya ng hakbang ng palihim. Okay? So, more like, ang lihim na action na gagawin ng bida sa kwentong to
ay mag-gather siya ng information. O research, investigation, mag-study. Ano kasi ito page. So more like, parang bata, nag-study. Nag-study siya ng anything na may kinalaman sa information tungkol sa asawa niya, relasyon, o dun sa kabit. Basta inaaral niya sila. Para siyang chess master. Okay? So, hindi natin masabi pa sa ngayon kung anong ultimatum ang gagawin niya dito sa partner niya. Kasi, remember, ito yung last card natin. So, nasa process pa lang kasi siya ng pag-research, investigate, pag-gather ng information. So, once na may sapat na siyang evidence, sa kanya gagantihan siguro tong partner niya, or sa kanya bibigyan ng ultimatum, o sa kanya pa lang ipapunish. Pero ngayon wala pa nga. Wala pa siyang action. At dahil ito nga yung last card, so nasa process pa lang siya ng pag-alam ng katotohanan. Kaya wala pa. Since nandito rin naman tong Queen pala to. Queen of Pentacles na, yun nga. Practical. Hindi siya impulsive tulad ng Queen of Wands na padalos-dalos ng action, sa huli na mag-iisip ng consequence. Ito kasi page. Diba lagi page? Ito pala yung page. Queen. Ito kasing Queen of Pentacles ay practical, methodical, analytical. Yun. Ano siya, pag gumalaw, binabalance niya yung pros and cons ng action niya. Inaalam niya na yung magiging consequence. Para talagang chess. Pag naglalaro ka ng chess, ganun kasi ako. Naglalaro ako ng chess. Alamin ko yung move. Move muna. Ngayon, pag ginawa ko itong move, anong consequence na? So, ganun siya. Pagka chess master, ibang-iba dun sa Queen of Swords na masyadong idealistic. To the point na hindi na realistic. Masyadong ideal. Analytical, logical. Pero minsan, genius level Ngayon, ang downside, walang fallback. So, sabihin natin, ang downside ay kapag pumalpak yung idea niya, walang sasalo. Wala siyang backup plan. Unlike dito sa Pentacles, King at Queen. May backup plan lagi yan. Backup plan. A, B, C, D, hanggang Z. Kung pumalpak tong plano to, may backup plan. Yung Queen of Swords, wala Ganun. Matalino siya, Kaya lang, sa sobrang genius level, nalimutan niya mag-backup plan. Ayun. Yun na nga downside. Ito namang Queen of Pentacles, hindi siya super talino, pero at least, alam niya paano niya i-balance yung pros and cons. But again, ang conclusion o ending nito sa buong buwan ng March o April na pala, wala pa siyang action. Saka na siguro siya action kung buo na yung kanyang desisyon. Sa ngayon, wala pa. Anyways, ito, since naman siya, love reading, kukuha tayo ng clue. So, yung clue natin, pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo, kakilala o idol. Pero dun muna tayo sa person o partner ng Capricorn. Kung person o partner, ito yung possible zodiac sign ng partner ng Capricorn. Kapwa nila Capricorn, Sagittarius, o Pisces. Ngayon, kung di tumama sa inyo itong reading, di baka tumama dun sa kakilala nyo.
malapit sa inyo o idol. Ito yung possible zodiac sign nila. Sagittarius, Cancer, o isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ngayon, ito namang isa pa nating clue. Same instructions. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Yung clue natin pwedeng tumama sa inyo sa person nyo, kakilala o idol. Okay? Kuha ko ng 4. So, ulitin ko, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may blue eyes dito. So, baka foreigner to. Kung di foreigner, ay may someone na mahilig mag-contact lens na blue. Babae. Baka babae yung may blue eyes. O foreigner. O may someone dito na ine-embody yung feminine energy. So, paano yun? Tingnan natin. Ano susunod muna? Bago ko ipaliwanag. Dito blue eyes, dito black o African American. Baka siya yung babaeng black o African American. O yung babae yung nasa Africa o America. O yung babae ay may team. Morena. Ngayon, kung lalaki to, malalaman nyo naman kung in-embody niya yung feminine energy. Ayan. Kung introvert, so yung person nila, kung lalaki ay introvert. Kung babae naman yung bida, edi in-embody niya yung feminine energy. Literal na feminine kasi may mga babaeng masculine energy, extrovert. So, yung babae dito ay introvert. Okay? As in, ina-embody niya yung babaeng energy. White clothing. So, pwedeng uniform to o mahilig sa white. May taong ganun. Pero again, foreigner earth to. So, pwedeng ganun, may foreigner. So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. But anyways, punta na tayo dito sa dulo. Pangalawa sa dulo pala. Pangalawang deck sa dulo. Dahil may isa pa pala ako dito. Ito. Kukuha lang ako dito ng isang spread dahil madaling mode na ako. Marami pa akong gagawing reading. So, may service na yun. Oh, ito maganda. So, yung di-describe ko na tao, pwedeng kayo mismo to, o ito yung someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Basta yung lalaki to. Maaaring may trabaho. Okay? Ngayon, huwag siya mag-alala dahil nandito yung presence ng hope. So, pag nandito yung presence ng hope, ibig sabihin, may improvement o ayon ng kapalaran sa gusto niyang mangyari. So, may success. Sabihin natin, may wish siya na maaaring magkatotoo. Wish, dream, ganyan. So, kung may nilalakad siyang something, magiging successful yan. Again, nandito yung presence ng hope. Ibang case, sabihin natin single yung lalaking may trabaho at gusto niyang may mamit na someone new. O new love interest in short. Possible din naman. Ngayon, sabihin natin regardless kung babae o lalaki na nanonood at single siya. At gusto niyang may mamit na foreigner, pwede rin naman. So, depende sa kanya kung paano niya mahanap to or
kusa na lang dumating. But again, yung chance na may ma-meet na foreigner, whether in person na naglalakad biglang may nakasalubong na foreigner o may na-meet sa social media o ka-business deal o business partner, basta foreigner o boss to na magbabalik. Sabi natin yung boss ay foreigner at nasa ibang bansa. Ngayon, hindi siya lagi nasa Pilipinas, pero for some reason, ay mag-stay siya ng medyo matagal dito sa Philippines. Tapos makikita ng iba sa inyo yung boss nilang foreigner. So, ganun. Basta may foreigner. Okay? Diba? Ano pa ba? Kung mabubuo ko dito. Sabi natin may nakaaway ang iba sa inyo. Whether boss yan, friend, at gusto nyo pa na magkaayos. Okay? Possible din naman. So, kung sino man yung nakaaway ng iba sa inyo, particular, kung yung taong yun ay may trabaho, regardless kung anong gender niya, basta may trabaho siya. Yung nakaaway ng iba sa inyo, nakasama ng loob, posible pa rin naman ang reconciliation. Don't worry. Ano pa? Lalo na siguro yung mga nasa rank and file o rank and file na work o mas mababa pa doon. Tulad ng servant. Basta yon yung hindi kalakihan na lang na sahod. Putulin natin doon yung description. Doon sa sahod na hindi ganun kalaki, sapat lang. Sa kanya to tatama. Hope na may pag-asa pa. Okay, lalo't kung namang problema. So, may improvement. Okay? Mawawala somehow ang kanyang stress, mga alalahanin. Basta wag siya sumuko. Ngayon, ano ba? Nagpa-process yung iba sa inyo ng documents. Nakailang pasa na. Specifically, visa, gano'n. Pang immigration sana. So, kung nagka-problema nitong mga nakarang araw, linggo, buwan, sa pag-process, kung ipaprocess yan ngayong month, tingin ko, maayos na yan. Okay? Basta wag susukot, may pag-asa nga. Ngayon, kung bumagsak sa exam, college student, bumagsak sa exam, o ewan ko kung anong tinitake, seminar, o driver's license, any form ng license, bumagsak. Pero kung mag-try again, who knows? Baka pumasa na this time, ngayong April. 24 minutes na. Anyways, dito na tayo sa huling deck ko. Kukuha ko ng 3 card. Okay? Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. Babasahin ko na lang para mabilis. General advice na to for the whole month of April 2025. The more energy and intention I bring to my faith, the more fearless and free I am. When I think I've surrendered, I surrender more. At ang huli, I honor how I want to feel. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For